Magandang hapon mga kaibigan. Ito po, good news. Si Pam Baricotro was already officially proclaimed as the governor of Cebu. Ito, meron siyang short statement. Nakakatuwa. I'm officially the governor of the province. Finally, I'm officially the governor of the province. Saba. Finally, I'm officially the governor of the province. Okay, so Finally, ako, kinakabahan ako Kasi nag-file ng urgent motion ang kampo ni Governor Gwen Garcia sa COMELEC para i-stop ang proclamation. Sabi ko baka mamaya masingitan na naman. But thankfully na hindi pinigilan ng COMELEC ang proclamation. So magdiwang po tayo mga kasi PDP laban candidate itong si Bam Baricotro. Itinaas ni PRRD ang kanyang kamay bago si PRRD is na aresto, na kidnap. Pinunta niya talaga ito, talagang tinaas niya. Honestly, hindi ko masyadong kilala itong si Bam Baricotro. Alam ko lang siya na kandidato ng PDP laban. Na-monitor ko lang na few days before election, nagkita sila ni VP Sara. Although hindi itinaas ni VP Sara ang kanyang kamay, kaya lang, di ba, nagkita sila. Ano rin yun? Malaking bagay yun. At ako, natutuwa ko, hindi ko akalain na mananalo itong si Bam Baricotro. Kasi ano na itong si Gwen Garcia kung it's a political icon in Cebu. Matagal na siyang governor dyan. At ngayon lang siya natalo. At natalo siya ng isang baguhan. Paki-comment ko ano ba ang background ni Pam Baricotro? May political position na ba siya nung una? Hindi ko naririnig Tapos ano pa siya? Bata pa sandali magbasa tayo ng mga comments. Yun. I'm officially the governor of the province. Unang nag-congratulate sa kanya si General Orlando De Leon. Congratulations, go. Yame Kore. Doktora Burden is very happy in heaven. Yung namatay na kalaban ni Gwen. Doktora Burden. Jobe de la Cruz, Governor Pham. Focus sa hospitals and flood control, please. Ito ngayon ang malaking challenge kay Governor Baricotro, yung pag-deliver niya ng yung change. Kasi sa mga nababasa kong comments lang ito, hindi maganda ang performance ni Governor Gwen Garcia. Kasi kung maganda pa ang kanyang performance, hindi siya papalitan dyan. Tingnan niyo ang mga Duterte. Ang tagal na. Since 1986, nandyan ang mga Duterte. Walang makatalo-talo sa mga Duterte. Partida pa yan Nakakulong pa ang ating Tatay Digong. Nanalo pa rin. Bakit? Nakikita sa performance. Bakit mo papalitan? Ako against ako sa political dynasties. Kaya lang, depende sa leadership. Kung katulad ng mga Duterte ang mamuno, bahalang hanggang kaapu-apuan nila mag-lead sa Pilipinas, okay lang ako. Hindi ko wala pa akong na-meet na mga Dutertes. Si Tatay Digong, BP, Baste, wala pa, wala. Nakilala ko lang sila
dahil nga sa kanilang performance. 1985, dumating ako sa Mindanao. Balitado ang Davao na masyadong napakagulo. Nakakatakot magpunta ng Davao noong 1980s. Nasayin ako ng Caraga Region, Agusan del Sur. Katabi lang namin ang Davao. Kaya lang nakita ko yung transformation ng Davao from a very violent place na naging safe haven, naging progressive at it is now because of the Dutertes. Kaya hindi sila matalo-talo o hindi pa naipanganak ang makakatalo sa Duterte, I tell you. So balik tayo sa Cebu. Matagal ng Gwen Garcia. Kung maganda pa ang kanyang palakad, mamahalin siya ng taga Cebu. Itong resulta ng eleksyon. Ang layo ng lamang, halos 300,000 ang lamang. Ibig sabihin, hindi na maganda ang performance. Kaya yan ang challenge nga dito sa bagong gobernadora, how will she deliver? Okay. Focus na sa hospitals and flood control, please. Lee Marapao. Congratulations, Governor Pam Baricuatro. Thank you, former Governor Garcia. God bless Cebu. Poros congratulations. Manghinaot mi ang imong plataforma na mamaterialize. Congratulations. Congratulations. Puros congratulations ito. Ang aking apo gusto niyang magbisita sa Cebu when was that? 2017 or 2018 nagbisita kami sa Cebu kasama ng aming mga apo. Ngayon yung mga apo ko gusto ulit magbisita sa Cebu kasi napakaganda po ang Cebu. So sana makabisita kami ulit doon. Okay, balik tayo sa Cebu. Nakikita ko is a blessing, lalo na itong plano ng mga Duterte na babalik sa Malacanang with our VP Sara. Napakalaking capital niya na ito, Cebu, the richest province in the Philippines in terms of votes. I think 3.4 million votes. Wow. So ayan, kay VP Sara na ang Cebu. Davao, I think more than 1 million votes. Manila, Duterte country din ng Manila, 1 million votes. So as reality in Philippine politics ngayon, sisimula na ang balimbingan ng mga politiko. Unti-unti na silang lalapit kay VP Sara. Nakikita ko itong VP Sara natin ngayon, sisimulan niya na yung kanyang alliance building in preparation for 2028. Yung impeachment trial niya, wala na yun. Technically dead. Either hindi nila ituloy or kung itutuloy mo nila, siguradong mananalo si VP Sara sa dami ng mga senador na susuporta sa kanya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Maupod ni ang natabangan na mo og yero, so karon ako siyang bisitahon. Ayo! Ayo! Ay, mayong udto. Mayong udto. So, muna niyang natabang sa inyo ang yero. Muna na siya. Maayo na gid ang inyong atop. Mayo na gyud. Unsa ang imong ika-istorya? Unsa imong ika-istorya bahin sa gitabang nga yero sa inyo nga karon nakaatop na mo og bag-o? Unang-una, salamat sa Ginoo. Oo. Nga natabangan mi aning sin. Ug labaw na sad sa naglantaw ani nga video. Hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang kay daghan pang nanginanglan nga sama namo. Tungod kay wala ni nga tabang, di pagid mi kabalay kay lisod among panginabuhian diri.
Unsa ra di inyong kuan, inyong trabaho? Uma. Gapang uuma lang. Mm. So, kuan na Yaman yun. ako kay mga mais. Oo, so nagpasalamat ka kay natagaan na mo gero kay kung wala pa ni nga tabang dili pa mo kabalay unta. Dili pa kinunta. Salamat yun kay sa nag-sponsor ning kuan. Oo, sige salamat kaayo.